We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Ilang lugar sa Dagupan City at Baguio City, binaha kahapon. Transition sa tag-ulan, nararanasan ayon sa Pag-asa. Ilang residente sa Calasiao, Pangasinan, problema ang mabuhangin at mahinang supply ng tubig. Butanding, napadpad sa baybay ng Kasiguran, Aurora. At nakatanggap na ba lahat ng bonus? Saan mo kaya ito ilalaan? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, binaha ang ilang kalsada at lugar sa Dagupan City at Baguio City dahil sa biglaang malakas na buhos ng ulan kahapon May 14. At transition sa tag-ulan nararanasan na ayon sa Pag-asa. Pag-ulan posible kahit napakainit po ng ating panahon. Ang detalye ng balitang yan ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon na maayos ang lagay ng panahon dito sa Dagupan City. Samantala, mabilis ding humupa kahapon yung naranasang pagbaha sa ilang bahagi ng syudad. Malakas na buhos ng ulan na nagtagal ng halos 2 oras ang naranasan sa Baguio City kahapon. Sa bahagi ng City Camp Lagoon, naipon sa drainage system ang mga basurang inanod ng tubig. Agad namang naglinis sa lugar ang mga kawani ng City Engineering Office. Binaha rin ang ilang kalsada sa Dagupan City matapos ang halos 1 oras na buhos ng ulan kahapon, kabilang ang bahagi ng MH Del Pilar Street at AB Fernandez East. Naglagay ng mga sandbag sa ilang establishmento, apektado ang mga motorista at mga commuter. Papunta po kaming Sampagbian, San Fernando, malalim ang tubig. Hindi na kayo makatawid. Hindi na makatawid, antayin na lang namin dito ang bus. Hindi nakabiyahe ang ilang tricycle dahil sa baha. Hindi kami makakakita dahil yung tubig mataas, sobrang taas. Inalalaya ng Public Order and Safety Office ang mga motoristang hirap sa pag-usad dahil sa baha. Medyo pahirapan po, gawa po ng malakas na ulan. Buti na lang malakas din yung pag-subside niya, pagbaba ng tubig. Pero inalalayan po natin ang mga ating mga motorista, yung mga light vehicles na hirap pong umakyat doon sa ramp. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang naranasang pag-ulan. Umabot sa 16.6 mm ang rainfall amount na maituturing na katamtaman pa lang na buhos ng ulan. Asahan pa raw ang mas malalakas na mga pag-ulan sa mga susunod na araw, lalo't na sa tinatawag na tayong transition, palapit sa rainy season o tag-ulan ayon sa Pag-asa. Kaya kahit na napakainit sa maghapon, ay posible ang pag-ulan. Ang forecast po natin na 65% na itong June, July, August na makakaroon tayo ng possibility ng La Nina. Samantala, mabilis ding humupa ang naranasang pagbaha sa ilang bahagi ng Dagupan City kahapon. Chris, sa ngayon wala pang formal declaration ng tag-ulan o ng wet season sa bansa ayon sa Pag-asa, pero asahan daw na makaka-experience na rin tayo ng pag-ulan, especially ang North and Central Luzon dahil na rin sa part ng transition period. Samantala, maaga na nagpaalala ang Pag-asa, especially doon sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying municipalities o low-lying areas, kaugnay sa posibleng epekto ng inaasahang La Nina sa bansa. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Ilan pang umano'y biktima ng pangmomolestya ng guro sa Santa Barbara, Pangasinan dumulog sa PNP. Tutukan sa follow-up report ni Russell Simorio. Sinampahan na ng kasong 3 counts of acts of lasciviousness ang isang public school teacher na umano'y nang molestya ng grade 6 pupil sa loob ng silid-aralan sa Santa Barbara, Pangasinan. Nauna nang sinabi ng pamilya ng biktima na hindi sila magpapaareglo sa kaso. Isa raw sa matibay nilang ebidensya ang mga chat ng suspect sa biktima at ang video kung saan makikitang nakakandong ang bata sa guro. Kaya hindi ko mapatawad yung gumawa sa anak ko naman. Gusto ko pagbayaran niya lahat ng ginawa niya. Harapin niya na lang po kung ano yung kasong sinampa ko sa kanya. Kaya para hindi niya nagawin sa ibang mga bata. Ibinunyag din ng pulisya na may iba pang biktima ng pangmomolestya ng guro ang nakikipag-ugnayan sa kanila. Hinihintay lang ng pulisya ang testimonya at formal na reklamo na isasampa laban sa guro. Maliban pa doon sa mga previous case, may mga dumadating din nagpapile related doon sa guro. The same case, yan ang panghihipo din sa mga bata. Tumangging magbigay ng pahayag ang guro. Muling sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang principal. Pero sa ipinadala niyang mensahe sa amin, nakiusap siyang hindi magsasalita at humihingi ng respeto. Pero ayon sa Department of Education Region 1, naipagbigay alam na ang insidente sa DepEd Central Office. Tututukan daw ng DepEd ang kaso. Still, we will conduct pa rin ang inquiry o investigation kasi dadaan naman po ito sa due process, also to give an opportunity sa panig po naman ni teacher na idepensa yung sarili po niya. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Naglalakad sa gilid ng kalsada ang 52 anyos na lalaki hila ang alagang baka nang biglang salpukin ng isang motorsiklo sa bahagi ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Nabalian ng paa ang pedestrian pero nasawi. Ang 36 anyos na rider, sugatan naman ang kanyang angkas. Naiwi na ang mga labi nito sa Bangged Abra. Handa naman daw makipag-usap ang pamilya ng nasawing rider sa biktima na ginagamot pa sa ospital. Panawagan naman ng PNP magsuot ng helmet sa pagmumotorsiklo at iwasan ang drunk driving. According to the nakakita, medyo napatray basit. Bigla mulat ang natungparnan, ma'am. Mga mangga, bagsak presyo ng ibinebenta sa Mangaldan, Pangasinan at oversupply ng mangga nararanasan sa lalawigan ayon yan sa Local Agriculture Office. Sundan sa report. Dahil sa init ng panahon, mabilis daw na mahinog ang mga panindang mangga ng mga tindera sa Mangaldan Public Market. Idagdag pa na maraming supply ng mangga sa palengke. Kaya bago pa mabili, nabubulok na raw ang mga ito. Bagsak presyo tuloy ang bentahan ngayon ng mangga. Bagsak presyo ng ibinebenta ng ilang negosyante ang kanilang mga panindang mangga dahil nga sa epekto ng init ng panahon, madaling mahinog na tulad na lamang nito na ibinebenta na lang nila sa 10 pesos ang kalahating kilo at kung hindi naman nila maibenta ay napipilitan na lang silang itapon ang mga ito. Yung presyo hindi na siya insaktong presyo. Bagsak presyo na lang kahit paano mapirahan din. Ayon sa Mangaldan Agriculture Office, nararanasan ang oversupply ng mangga sa Pangasinan, kaya bumaba ang presyo nito sa merkado. Mabilis mag-mature. Opo, mahinog kasi po sa sobrang init, ma'am. Kaya nag-oversupply kasi halos sabay-sabay siya ang pagtitas ng mangga. Ayun. Kaya mababa po ang price talaga ng mangga ngayon. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, hindi na mapapakinabangan ang mga tanim na palay ni Mang Ernesto matapos masira dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Anya, hindi na lumaki ang mga pananim dahil na rin sa kawalan ng patubig. Wala nang pag-asa yan kasi nasaktan na at saka isa pa, anong pantutubig namin dyan, wala. Sa huling tala ng Task Force El Nino nitong Abril, umabot na sa 6.35 billion pesos ang danyo sa agrikultura sa bansa dahil sa nararanasang tagtuyot, kung saan naabot sa 111,702 hectares ng taniman ang napinsala at nasa mahigit 121,000 na magsasaka ang apektado. Tuloy naman daw ang ayuda ng DA para sa mga apektadong magsasaka. Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala, isang whale shark o butanding ang napadpad sa baybaying sakop ng Barangay Coso sa Kasiguran, Aurora.
Una itong namataan ng mga residente sa lugar bandang alas 8 ng umaga kahapon, May 14. Napansin daw nila na nagbubuga ito ng sandamakmak na alamang. Kaya ang mga residente kanya-kanyang huli ng alamang na kanilang naibenta sa halagang 15 to 20 pesos kada takal. Tinatayang may habang 4 to 5 meters ang butanding na bumalik din sa malalim na bahagi ng dagat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mahigit sa 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng otoridad sa buy-bust operation sa Pangasinan. Nakaalerto si Claire Lacanilaw. Timbog ang 2 lalaki sa buy-bust operation ng PNP sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nakuha sa mga sospek ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. Nagpositibo sa drug test ang dalawa. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuli na mahaharap sa kaukulang kaso. Ito, tinitignan natin yung background. Considered na street level individual ito, pero kung titignan yung nakuha natin sa kanila is malaki yung volume. Samantala, abot naman sa 7,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa search warrant operation ng PNP sa bahay ng isang drug personality sa Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Ayon sa PNP, dati nang may kaso sa illegal na droga ang sospek. Naharap sa patong-patong na kaso ang sospek na wala pang pahayag. Nakahanda na po yung, naka-prepare na po yung ating case folder para may file po. Hinihintay na lang po natin, ma'am, yung result na crime lab. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 15-day grace period sa mga operator at driver na bigong makapag-consolidate ng prangkisa matatapos na ngayong araw, May 15. May detalye si Jasmine Gabriel Galban. Mahina man ang kita sa nakalipas na mga araw, ang mahalaga raw ay regular pa rin nakakapasada ang jeepney driver na si Irvine mula sa Santa Barbara, Pangasinan. Malaking bagay para kay Irvine na consolidated na ang prangkisa ng kanyang minamanehong jeep. Kung hindi raw siya nakapag-consolidate, tiyak na mawawalan siya ng kita at maapektuhan ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Kasi ma'am, mag-iigpit na po kasi sila ngayon yung mga hindi po nakapag-consolidate na. Kaya importante po talaga may prangkisa. Natapos na ngayong araw ang 15-day grace period para sa mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Mula sa mahigit 300 na hindi nakapag-consolidate, nasa mahigit 200 na lang ngayon. Nakaschedule ngayong hapon ang meeting ng LTFRB. Dito pag-uusapan kung anong hakbang ang gagawin sa mga hindi nakapag-consolidate. As of this moment, nakakonsolidate naman almost all. Hindi lang namin makita yung sa remote kasi mas masyadong malayo. Sa Pangasinan, wala naman nang bumabiyahe na hindi consolidated. Kasi kausap ko yung mga kasamaan nila doon sa Eastern Pangasinan. Wala na rin. So, hindi na rin sila interesado. Bagamat may ilang hindi nakapag-consolidate ng prangkisa, wala raw ito magiging epekto sa commuters dahil merong ibang public transportation na pwedeng sakyan ang mga pasahero. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga backyard poultry raisers sa Kalasyaw, Pangasinan problemado dahil sa pagkamatay ng mga alagang manok. Sundan sa report. Makikita sa maliit na farm na ito sa Barangay Longos, Kalasyaw, Pangasinan ang iba't ibang breed ng panabong na manok. Nagpaparami rin daw sa farm ng sisiw. Pero problemado ang mga backyard poultry owner dahil sa umano'y madalas na pagkamatay ng mga alagang manok. Simula Enero, umabot na sa mahigit 300 manok ang namatay sa farm na ito. Mas marami daw ngayon na nararanasan ng matinding init ng panahon na dulot ng El Nino. Minsan 2, 5, ganun yung namamatay. Wala naman talagang bigla-bigla sila namamatay. Nagkakaroon din umano ng smallpox sa mga alagang manok na nagiging dahilan din ng mortality. May vitamins daw ang mga manok pero tinatamaan pa rin ng heat stroke. Sa init tsaka bigla lumalamig. Kaya di nila kaya. Nauna nang sinabi ng Provincial Veterinary Office na uso ang mga sakit sa mga alagang manok ngayong mainit ang panahon.
very prone din po yan sa heat stroke. Pero may mga farms po kasi tayo, sir, na tunnel vent po sila. Tunnel vent, in a sense na talagang regulated po yung temperature, kumbaga, sir. So sila ay komportable. Pero tiniyak ng OPVET na kontrolado ang sitwasyon sa mga malalaking commercial poultry farms sa lalawigan dahil sa mga preventive measure. Bukod pa sa regular na pagpapainom ng tubig sa mga alagang manok para iwas sa heat stroke. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Aabot naman sa 300 Navy Reservist ang sasabak sa Mobilization Exercise o MOBEX ng Naval Forces Northern Luzon. Sa opening program, ipiniliwanag ni Vice Admiral Toribio Adasi Jr. ang kahalagahan ng drill o training exercise bilang pagpapakita ng kakayahan sa pagresponde ng Philippine Navy. Binigyang diin din sa pagsasanay ang ugnayan o kolaborasyon ng iba't ibang defense forces ng gobyerno. Isa ang San Fernando City sa La Union sa mga napiling pagdausan ng iba't ibang drill gaya ng humanitarian assistance and disaster response at amphibious landing simulation. Tatagal ang MOBEX sa iba't ibang panig ng Northern Luzon hanggang May 19. Mga lutong karinderya na masarap na, mura pa. Ibinida sa Cook-Off Challenge 2024 sa Pampanga. Silipin sa report. Food trip ba ang hanap mo, kapuso? Well, dito sa Pampanga, must try din ang mga pagkain sa karinderya. May kare-kare, kinalakihang bistik, ang crowd favorite na sisig, at exotic food na sinigang na suso. Tampok yan sa Karinderya Cook-Off Competition ng Pampanga Provincial Government. Sa huli, naghari ang bersyon ng healthy okoy ng bayan ng Masantol, sangkap ang kamote, kalabasa at carrots. Masarap na, abot kaya pa sa bulsa. Very common siya, di ba? Pero yung sa amin, iba kasi ang ginamit namin is kamote, carrots at saka kalabasa. So very healthy siya. At the same time, ginawa namin siyang maliliit para very affordable siya. Yung sa amin, meron kaming 3M. Yung pinakauna, masarap. O tapos malinis at mura pa. Layon ng kompetisyon na may sulong ang masarap, mura pero de kalidad na pagkain sa mga karinderya sa Pampanga. Gab De Luna, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Nauwi sa palitan ng putok ng baril ang search warrant operation ng PNP sa Sitio Camagong, Barangay Sampaguita, Solana, Cagayan, madaling araw noong May 11. Sari-sari mga short at long firearms at mga bala na hindi lisensyado na may kasama pang pampasabog ang na-recover ng raiding team sa bahay ng isang retiradong sundalo. Kasalukuyang iniimbentaryo ng otoridad ang mga nakumpiskang armas na isa sa ilalim din sa ballistics examination. 7 katao ang arestado sa operasyon kung saan isa ang sugatan. Nakatakas naman ang subject ng search warrant na pinaghahanap ngayon ng PNP. Samantala, ilang residente problema ang mabuhangin at mahinang supply ng tubig sa Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang report. Sukdulan na raw ang problema sa tubig ng ilang residente sa Barangay Longos, Kalasyaw, Pangasinan. Kinakailangan nilang gumising ng madaling araw para makapag-imbak ng tubig. Kung hindi mahina, walang lumalabas na tubig sa mga gripo pagsapit ng umaga hanggang hapon. Problema rin ang mabuhangin umanong supply ng tubig. Pag umaga, sir, pag hindi kami nag-ipon, hanggang mamaya wala. Kaya nag-ipon kami, nag-imbak kami para may magamit kami. Nasa 3 cubic meters lang ang nakonsumo ni Aling Tess, hindi tunay na pangalan, sa buong buwan ng Abril dahil sa mahinang supply ng tubig. Nasa 330 pesos ang minimum consumption. Sana po, wag tanggap ng tanggap pag hindi naman kayang ma-supplyan lahat ng tubig. So, gano'n na lang. Kasi, lalo nagtataka sila, mga 3 or 2 lang yung nagagamit kasi wala talagang lumalabas. Plano ng mga residente na maglunsad ang signature campaign para maayos ang problema sa tubig. Ang gusto ko, asikasuhin nila yung tubig para
lahat ng tao may magagamit na tubig kasi importante ang tubig eh. Paliwanag ng pamunuan ng Kalasyaw Water Company Incorporated na nakasasakop sa lugar, nagkaproblema ang isang water facility matapos tamaan ng kidlat. Gayunman, may nakalinya raw na proyekto ang tanggapan para mapalakas ang supply ng tubig sa mga barangay. Meron kaming project na nakapropose this year that will connect yung isang facility kung saan sila kumukuha to another facility para magkaroon ng augmentation and reliability. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ikinakaalarma naman ng mga Maldan Police ang tumataas na bilang ng mga naitatalang aksidente sa bayan. Sa nakalipas na 4 na buwan, umaabot daw sa 50 aksidente ang naitala. Malaking tulong daw ang libreng theoretical driving course para sa 1,000 motorista kaugnay sa responsableng pagmamaneho. Patuloy din ang paalala ng PNP na mag-ingat at maging responsable sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Nagbabala naman ng DSWD ukol sa mga kumakalat na pekeng social media post ukol sa cash aid na ipapamahagi sa mga graduating student. Pinaigting ang mga pagpo-post sa social media at text message upang paalalahanan ng publiko na huwag basta-basta maniniwala sa mga pekeng social media post. Ayon naman sa pamunuan ng Maldan National High School, kung sakaling maibibigay na cash assistance o cash aid, ay agad silang inaabisuhan ng DSWD. Kaya nga lang, sa ngayon, wala pa naman daw na nakatakdang ipamigay na cash aid. Magsasagawa ng information dissemination ng paaralan upang hindi mabiktima ng fake news. Sakali man siguro na mayroon po, merong cash aid na ibibigay, makikipag-ugnayan ang DSWD sa school management para ipaalam siguro. Pero sa ngayon, wala po tayong nababalitaan tungkol. Ilang motorista at commuters dismayado sa mabagal umanong pagsasaayos ng San Clemente Bridge na nag-uugnay sa Pangasinan at Tarlac. Tutukan sa report. 3 buwan ng kalbaryo sa mga motorista at commuter ang hindi pa rin naayos na San Clemente Bridge na nag-uugnay sa Pangasinan at Tarlac. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinapayagan ng mga heavy vehicles na makadaan sa tulay sa pangambang bumigay ito matapos makitaan ng malalaking bitak. Malaking abala sa 28 anyo sa sales supervisor na si Elijah. Ang problema sa tulay, mula Maynila, umiikot sila sa Rosales, Pangasinan para lang makauwi sa bayan ng Aguilar. Kaya abala na, dagdag gastos pa. Sobrang hassle namin ang abala ko as a commuter that every kasi ako umuwi ng Aguilar from Manila and then hindi naman po 24 hours yung mga pwede sa akin pagbaba ng Sumoli kasi ikot po yung bus. Ayon sa DPWH Tarlac 1st Engineering District Office, hinihintay pa ang nasa 100 million pesos na pondo mula sa Central Office. Ang papel niya po nasa Central Office na. Naghihintay pa po kami dun sa development kung ano po yung sagot po nung Central Office po. Nung day na nakita yung damage, puninatid po rin namin agad yung request. Ayon sa DPWH, agad sisimula ng pagsasaayos sa tulay sa oras na dumating ang pondo. Sa ngayon, tanging light vehicles ang pinapayagang makadaan sa San Clemente Bridge. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ma'am, sakaling makatanggap ka ng bonus ngayong araw, anong gagawin mo po sa bonus? Pandagdag sa punan. Ano pa po? Pangdagdag din sa gastusin sa bahay. Sa kailangan ng mga bata. Ay, bibili ako ng bigas. Bigas. Malang bigas. Tumatas-taas, araw-araw, tumatas. Pabili ng? Gatas. Para sa kanya. Ilalan sa mga pamilya. Ibigay sa pamilya mo. Mas importante yun, ma'am. College na po yung panganay. Pang tuition niya sa summer po. At saka yung iba, pambayad utang. Pangkakain po. Pangkakain po. Bakit?
ititreat ko po yung mga magulang ko po. Siyempre, ang una ay ise-save ko yun para sa mga sa pangangailangan ng pamilya ko, especially sa education ng mga anak ko. Yung matitira ma'am, meron ba? Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.